Choco Mocho Flying Titans hindi dadamahin ang pagkawala ng dalawa nilang key players kung kaya't i-maximize nila ang kanilang mas lalong pinatangkad na bagong lineup. Signal HD Spikers may bubuga pa din kahit na hindi sila kompleto sa pagpasok sa conference na ito dahil hindi naman basa-basa ang nakuha nilang import na dating Olympian. What's good, PVL fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Matapos ang naging bakbakan ng dalawa sa strong teams sa PVL na umabot lang naman sa 5 thrilling sets, isa na namang kaabang-abang na matchup sa pagitan ng Choco Mocho Flying Titans versus Signal HD Spikers para sa ating Thursday triple header, July 18, 2024 in Pool B of the elimination round. Kagaya ng ibang club teams ay dumaan din sa matinding revamp ang mga koponan na ito na pareho din hindi muna makakasama sa early part ng liga ang dalawang ace players sa kanilang roster sapagkat kabilang nga ang mga ito sa Alas Pilipinas. Una na nga dyan itong Choco Mocho na maglalaro without the presence of two cherries which are Rondina and Nunag. Bagamat malaking kawalan talaga sila sa kanilang lineup, kumuha naman sila ng mga nagtatangkaran talaga na new additions. Starting off with 6'2" veteran and multi-awarded player na si Dindin Santiago Manabat, former Akari Chargers na 5'11" middle blocker, Lut Malaluan, habang sa ginanap na PVL Rookie Draft 2024 ay sumugal naman sila sa isang 5'11" din na player na hindi galing sa UAAP, who was a former middle blocker ng Arellano University na si Lorraine Picanya. And lastly, nag-recruit naman sila na isang 6'1" reinforcement from Greece who is Zoe Faki. While on the side of Signal HD Spikers, dahil nga hindi muna makakapaglaro si Miss Everywhere Don Makandili Katindig and Vanny Gander, pati na din ang veterana nilang opposite hitter na si Jovelyn Gonzaga na nag-leave of absence muna due to her military duties. Kaya naman minabuti nilang kumuha ng mga all-around players na galing sa PVL Free Agents Combined 2024 which are Judith Abil, who is currently listed as libero, and AJ Jinko from De La Salle University, who can be an outside hitter and service or defense specialist. At sa naganap naman na PVL Rookie Draft 2024, hindi naman sila nagdalawang isip kay Ishi Lalong Isip na former Adamson Lady Falcon na naging libero muna bago naging outside hitter para sa kanyang collegiate team. Pero ang talagang pinaka-yumanig sa Philippine volleyball community ay ang pag-anunsyo sa inclusion na reinforcement nilang dati lang namang Olympian way back 2008. Yun ay walang iba kundi ang dating import ng Efto Logistics cargo mover sa PSL, MJ Perez from Venezuela, starting at 6'2". Kung magbabalik tanaw naman tayo sa huling salpukan ng Choco Mocho versus Signal sa PVL All-Filipino Conference 2024, ay winalis lamang ang HD Spikers ng Flying Titans 18-25, 20-25, and 21-25. Subalit sa conference na ito, sino na nga kaya ang mangingibabaw? Choco Mocho pa rin ba na mas pinapaboran ang mga matatangkad ngayon dahil sa tingin nila ay mas may advantage ito? O di kaya naman ay Signal dahil may karanasan na ang kanilang import dito sa Pinas at all around ang rookies nila? Samantala, narito na ang mga players na panigurado magpapatalbugan sa kanilang matchup. Zoe Faki versus MJ Perez, Maddie Madayag versus Riri Meneses, Mars Alba versus Jel Cayuna, and lastly, Thang Ponce versus Jack Janela. Kaya naman atin na lang pakaabangan ang kanilang puksaan on July 18, 2024, roughly around 6 PM nagaganapin sa PhilSports Arena na maaari namang mapanood sa One Sports, One Sports Plus, and Pilipinas Live. At dito na nga po nagtatapos sa ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka kapag may panibago akong upload.